Kahapon bago po nagsimula ang trial proper kahapon ng 10:00 ng umaga ay nagkaroon po muna ng pagdinig ang isang Senate panel dito ho sa panukalang ipagpaliban ng Barangay Sangguniang Kabataan Elections na katakda sa November 2026. Kasama ho natin ang isa rin sa mga humarap sa naturang pagdinig, si Sir Eric Albia. Siya pong nagsisilbing Secretary General ng National Citizens Movement for Free Elections. Magandang araw and welcome sa Bombo Radio Philippines. Sir Eric, welcome sa Bombo Network News. Si Bombo Genesis po ito, sir. Magandang umaga, Genesis, at sa mga tagapakinig ninyo. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, Sir Eric. Balikan ko po yung nababanggit po ninyo kahapon, sir. Ang isa po sa mga nabanggit po ninyo ay hindi ho kayo pabor doon sa pagpapaliban doon sa panukala. Pero may part doon sa panukalang batas na inihain ni Senator Cheese na inyo pong pinapaboran. Para po sa mga listeners, mga viewers natin, may we know yung pong position dito muli ng National Citizens Movement for Free Election, sir. Doon naman sa panukalang batas na isinalang ni Senator Escudero, suportado naman kami doon sa paniniwala at polisiya ng panukalang batas na to. Pero dapat may amyenda, no, na dapat gawin, no? Dahil yung kasalukuyang 4 na taon, no, na termino ngayon ng barangay at SK officials ay hindi pa nasusubukan yan, no? From the 3 years na alam nating ginagamit ngayon, no? Yung pag pinospone mo ay pag inextend mo yung termino, no, ng mga barangay officials. So parang automatic yan ang mangyayari niyan, mapopostpone yung barangay and SK elections. Ang hiling namin medyo dapat paghiwalayin, no, yung isyung ito, no. Unang-una, siguro dapat tuloy muna itong halalan sa Nobyembre at pag sino yung maluklok, no, galing dun sa halalan na yon, i-apply na yung 5-year term, no, o kung anuman, no, haba na termino na dapat pag-usapan pa, no, sa susunod na halalan. So dapat mauna muna yung November barangay and SK elections, tapos doon na papasok yung termino. So ito yung posisyon na isinalang ng NAMPREL. Kasi ang nababanggit po ng Commission on Elections, sir, sa nauna po naming interview din kay Chairman Garcia, gumastos na ang komisyon ng hanggang sa 8 billion pesos para lamang dun sa preparation sa Barangay Sangguniang Kabataan Election sa November. Mayroon pang 11 billion at yung pundong yun ay gagamitin para dun sa honorarium ng mga teacher magsisilbi, deployment ng mga paraphernalia. So yung 8 billion na yun, malaking bagay na siya, no? Para ipagpaliban pa yung BSKE sa November kung sakali. Oo, masyado nang malapit at the same time nakakapaggastos nga ng ganun kalaki. Pero ang unang-una, kaya namin tinutulan naman yung panukalang batas ni Marcos, no, ni Senator Marcos, medyo labag na yun sa karapatan natin, no, bilang mga botante at mga Pilipino para mamili ng ating mga pinuno, no, at leader, no. Sagrado ang halalan, no, dapat nga ang halalan periodic at regular, no. Pero kinakait sa atin itong karapatan na ito, no? Yun ang unang-unang rason, no, kung bakit namin tinututulan yung pag-postpone, whether it be in the lower house or sa Senate, no? Tapos pangalawa pa, no, yung may Supreme Court ruling, no, na nagbigay ng extraordinary circumstance, no, o threshold, no, na dapat although alam natin, no, yung elections dapat may schedule yan, no, dapat sinusunod yan, no. So pangatlo, no, parang tinatanggal din sa atin yung karapatan na humingi ng accountability sa ating mga leader, no. Kung nag-perform sila, o sige, ihalal natin sila. Pero kung hindi sila nag-perform o hindi nila ginanap yung kanilang mga katungkulan, no, o siguro yung halalan ang magpapasya, no, kung dapat nandun pa sila, no, dun sa posisyon na yon. So ito yung mga bagay na bakit kailangan nating ipatupad na magkaroon tayo ng halalan sa Nobyembre. What do you think doon sa merit po nung isa sa mga
tinutukoy ho nilang dahilan kung bakit kailangan daw ipagpaliban, which is yung epekto ho ng giyera sa may Middle East. Ang sabi ho kasi masyadong malawak yung epekto ng giyera sa Middle East, ang petroleum products ay tuloy-tuloy yung pagtaas. So isa yun sa mga ikinukonsidera ho nito, sir. Oo, tama 'yun, pero nung mga nakaraang mga taon, dumaan pa tayo sa mas malalang krisis, 'di ba? Pero pinagpatuloy pa natin yung mga halalan na 'to, 'no? At alam naman natin ang pagtugon sa mga krisis na 'to, 'no, at yung mga gastusan ay parte yung pagpili ng ating mga magagaling na leader o karapat-dapat na leader para tugunan, no? Haligi ito ng pagtugon sa krisis, no? So dapat hindi mo pwedeng ipaghiwalay yung demokrasya at ekonomiya, no? Hindi mo pwedeng i-sacrifice ng one for the other, no? So dapat pag mamimili ka ng leader mo, kasama yan at nasa parte yan ng tugon dun sa krisis mo, no? Kasi kahit na kunyari ah pinospone mo ang halalan, no? Pero kung yung mga nakaluklok doon, no? Nagwawaldas nung kaban ng bayan, no? O kaya hindi ginagampanan yung trabaho nila. Di mas malala pa yung napalala pa tayo, no, doon sa krisis. Samantalang pag tinuloy mo na yung halalan at nakagastos ka na nga para sa paghahanda, siguro kung nakaupo yung leader doon at efficient yung leader at dumadaloy talaga yung serbisyo sa taong bayan, siguro mas malaki yung natipid natin, no? At hindi na sayang yung ating mga gastusin, no? Para sa mga local government officials na to at sa mga SK. Alalahanin natin itong pagpasok na SK na mga officials na to, ito ang unang batch na mga SK na dadaan dun sa bagong batas nung SK Reform Act na meron anti-political dynasty provision, no? So masusubukan natin, no, kung meron talagang hahangad na mga bagong mga klaseng leader ng mga kabataan, no? So maganda sana ito, no, na makikita natin, no? One last point, Sir Eric. Usually ang isa sa mga lumalabas na punto is that parang bayad bayad utang ano, I understand na naririnig din ho siguro ninyo itong termino na ito. Pero ang pangit lang kasi na, well, ito yung nagiging termino na ngayon, bayad utang nung mga elected higher officials doon sa mga sangguniang kabataan at mga barangay officials. Kaya gusto ng maraming elected officials ngayon na ma-extend yung kanilang termino bilang kabayaran dun sa kanilang tulong during the time na sila ay humihingi ng tulong mula sa mga botante. So, may naobserbahan ho ba kayo na parang ganitong senaryo ho ngayon, Sir Eric? Oo, yung pagpalawig, no, ng mga termino, kuminsan yan, dapat yan, nakaangkla yan dun sa mga pag-aaral Mm, kung mm. talagang yung haba ng termino ay ayon dun sa pagsilbi nila, no? Ayon dun sa paggamit ng kanilang mga resources, ayon dun sa management system na nilatag nila, ayon dun sa programa at plataporma ng mga proyekto na kailangan nilang ipatupad. Hindi yan pwedeng sabihin lang. Kaya nga yung 5 terms na yon, ah, papag-aralan pa yan kung talagang ganun ka optimize ba yung haba ng termino, no? Sasabihin nila yung 3 taon masyadong maikli, no? Tapos yung 5 term, sapat ba yung 5 terms, no, para siguraduhin mapapatupad yung mga proyekto o mga aktibidad na kailangan itulak sa barangay? Yung nangyayari kasi ngayon sa ating bansa, nagagamit, no, yung barangay at SK sa isang malaking political infrastructure sa darating na halalan na naman. Ang malaking darating na halalan, yung 2028. Siyempre, nakaluklok na yung mga, mga officials dyan no? Dumadaan dyan at dumadaloy dyan kung anong sari-saring mga ayuda, no? Beholden medyo, no? May tawag dyan, no? Yung incumbents advantage, no? Kung sino yung nakaluklok, meron ng ah, advantage, no? So, yun ang gusto nating palitan, no? Yun ang gusto nating i-address, no? Na hindi dapat dehado, competitive at patas yung labanan para sa halalan, no?
And ang mga Pilipino pa naman kilala dun sa kanilang, utang na loob ano, yung kagustuhan nilang mabayaran yung utang na loob. Anyway, maraming salamat Sir Eric ano, sama-sama ho tayong magbabantay para ho dito sa free elections. Maraming salamat, ingat-ingat po kayo sir. Maraming salamat din, Genesis. Thank you so much sir. Ang, Thank you. Secretary General ng National Citizens Movement for Free Elections, si Sir Eric Calvia, mga kabombo.